Bakit sinasabi ng isang finance coach na si XRP ang magiging shining star ng taong 2026? Naniniwala po si Coach JV na ang taong 2026, ngayong taong ito, ay hindi po ordinaryong market cycle kundi simula ng isang structural financial transition. Para sa kanya, sa XRP ay hindi umaasa sa hype, kundi nakaangkla sa kung paano talaga gumagalaw ang liquidity, debt, at saka institutional systems. Hindi raw presyo ang unang gumagalaw, kundi ang infrastruktura. At kung saan dumadaloy ang liquidity doon, uh, at kung saan po dumadaloy ang liquidity, doon po sumusunod ang value. Dito pumapasok sa XRP bilang asset na akma sa bagong disenyo ng global finance. Para po kay Coach JV dito, ang kasalukuyang financial system ay nakabase sa debt, hindi sa pera. Tayo po ay kumikita, nag-iipon at gumagastos gamit ang debt-based instrument. Ang may alam kung paano gumagana ang interest at saka liquidity ay yumayaman, habang ang iba ay naiipit sa inflation. Sa ganitong lente, nakikita si XRP bilang bahagi ng solusyon, hindi ng espekulasyon. Kaya para sa atin na may disiplina at kaalaman, ang ganitong structural shift ay oportunidad, hindi po banta. Bakit naman po sinasabi ni Jake Claver na dapat nang maghanda ang XRP market? Ipinaliwanag po ni Jake Claver dito na ang global finance ay tahimik na nagbabago sa likod ng mga headline. Habang tumataas po ang demand sa cross-border settlements, ay nahuhuli ang lumang banking rails. Dito po idinisenyo sa XRP bilang bridge asset na kayang maglipat ng value sa ilang segundo at may mababang cost. Hindi ito pang pangarap, kundi aktwal na ginagamit sa totoong sistema ng bayaran. Ayon po rito kay Claver, ang tunay na halaga ni XRP ay nanggagaling sa necessity, hindi po sa speculation. Kapag tumaas ang global transaction volume, kailangan ng mga institution ang mas mabilis at scalable na settlement tool. Ang isang unit na XRP ay pwedeng umikot ng maraming beses sa isang araw. Kahit walang kumpirmadong bank accumulation, malinaw ang direksyon ng partnership ni Ripple. Para po sa atin ay mahalaga ang utility kaysa sa hype. Bakit may mga analyst na nagsasabing pwedeng yumaman ang mga XRP holders sa loob lamang ng 1 hanggang 2 buwan? Yan, ipinunto po rito ni Steph is Crypto na ang Bitcoin dominance ay malapit na sa critical level na 59%. Sa kasaysayan, kapag humihina po ang momentum ng Bitcoin dominance, nagsisimula ang capital rotation. Hindi ito biglaan, ngunit dahan-dahang paglilipat ng pondo patungo sa mga altcoins. At kadalasan ang unang nakikinabang ay ang mga large cap tulad ni XRP. Dagdag pa rito, ang altcoin season index ay nasa 37 pa lamang. Ibig sabihin hindi pa tayo nasa euphoric phase. Sa nakaraan, ang ganitong kombinasyon ay madalas nauuna bago ang malalakas na galaw. Si XRP ay kilalang nahuhuli muna bago biglang bumilis. Hindi ito kasiguruhan, ngunit mataas ang probability base sa historical data. Para sa atin, malagang maunawaan po ang timing, hindi lang presyo. Totoo bang ang crush ni XRP ay sinyalis ng papalapit na expansion? Ayon kay Egra Crypto, kapag in-invert ang chart ni XRP, nagbabago ang kwento. Ang mukhang breakdown sa normal chart ay breakout pala sa inverted view. Tinatanggal nito ang emosyon at inilalantad ang structure. Sa ganitong paraan, makikita na ang matitinding pagbaba ay kadalasang simula ng expansion. Sa nakaraang 2 beses nang nangyari ito. Ang una ay nauwi po sa higit 7,000% rally.
at ang ikalawa naman ay humigit 1,200%. Sa kasalukuyang setup, tinataya ni EGRAG ang $24 hanggang $30 bilang base scenario. May mas mataas na target, ngunit mas mababang probability. Paalala po niya na para sa atin, unahin po natin ang structure kaysa sa emosyon. Ano naman ang ibig sabihin ng confirmed breakout sa daily chart ni XRP? Pinapakita naman dito ni Crypto Captain na si XRP ay nagsara sa daily chart sa itaas ng matagal na descending trend line. Ito ay malagang sinyalis ng pagbabago ng momentum. Hindi po ito simpleng spike kundi sustained buying pressure. Ibig sabihin si XRP po ay posibleng lumipat mula correction patungo sa continuation phase. Ang susunod na target ayon sa structure ay ang $3 na price level. Isa po itong historical at saka psychological resistance. Kapag nalagpasan ang multi-month trend line, kadalasang tinatarget po ang high liquidity zones. Dagdag pa rito ang regulatory clarity matapos po ang legal case ni Ripple. Para po sa atin, ang confirmation ang mahalaga, hindi po ang hula. Bakit sinasabing may malaking paparating para sa XRP Ledger ngayong taong 2026? Ibinahagi po ni Zach Humphreys ang sinabi ng isang top Ripple engineer tungkol sa protocol upgrades ng XRPL. Ang sentro po ng roadmap ay privacy, DeFi at saka interoperability. Hindi po ito cosmetic update, kundi foundational changes. Para sa mga institutions, mahalaga po ang confidentiality, lalo na sa malalaking settlement. Kasama po sa plano ang zero knowledge proof at saka programmable privacy. Magbibigay ito ng kakayahan sa confidential tokens at saka lending. Ang XRPL version 3 ay naglatag na ng pundasyon. Para sa atin, ito ang klase ng development na hindi agad nakikita sa presyo, ngunit bumubuo ng value sa hinaharap. Posible ba talagang umabot sa $15 sa XRP base sa alt season history? Ikinumpara po ni Javon Marks ang galaw ng XRP bago ang alt seasons noong taong 2017 at saka 2021. Sa parehong cycle, may matagal na consolidation bago ang malalakas na rally. Ngayon nakikita po niya ang $2 level bilang katumbas na base or foundation. Hindi raw ito tuktok or peak, kundi transition zone. Base po sa historical symmetry, tinataya po niya ang higit 600% upside. Maglalagay ito kay XRP sa mid-teens range. Hindi raw ito extreme kung ihahambing sa nakaraan. May mga nagbababala ng distribution risk, ngunit nananatili po siyang nakatuon sa structure. Para sa atin, mahalagang pag-aralan po natin ang pattern, hindi ang ingay. Bakit sinasabing magiging magandang taon ito para kay XRP? Ayon naman sa Malt Mida, ang pananatili ni XRP sa itaas ng $2 ay mahalagang technical signal. Ipinapakita po nito ang acceptance sa dating resistance. Hindi nagkaroon ng matinding retracement, kaya may structural support. Ang RSI at saka MACD ay nagpapakita ng momentum na hindi pa overextended. Mas malaga ang volume sa ganitong setup. Ang pagtaas po ng volume sa breakout ay indikasyon ng participation. Habang nagko-consolidate ng normal ang pagbaba ng volume, yan ay basta meron pong suporta. Ayan, habang nagko-consolidate ay normal po ang pagbaba ng volume, basta may suporta. Kaya para po sa atin, hindi po excitement ang basihan, kundi consistency ng demand. At ito na po ang ating panghuling balita rito, kung saan ay paano makakaapekto ang Venezuela oil situation kay XRP. Ipinunto po ni Lever Rietveld ang koneksyon ng oil prices,
macro policy at saka crypto markets. Ang kontrol ng US sa Venezuela oil ay posibleng magpababa ng global oil prices. Sa kasaysayan, kapag bumaba po ang oil prices, lumuluwag ang inflation pressure. Ito ay maaaring magbukas ng pinto sa accommodative monetary policy. Kapag bumuti po ang liquidity environment, tumataas ang risk appetite. Sa ganitong kondisyon, madalas makinabang ang digital assets tulad ng XRP. Hindi ito agarang epekto, kundi chain reaction. Para po sa atin ay mahalaga ang timing at saka macro awareness. Ang galaw ng langis ay maaari pong maging hindi inaasahang catalyst. Sa kabuuan, sa XRP po ay hindi lang basta chart o presyo. Siya ay nasa gitna ng structure, utility at saka global transition. Para sa atin bilang handang mag-aral at maghintay, ang gantimpala po ay hindi lang numero kundi tamang position sa tamang panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood at pakipanood na rin yung mga suggested video natin dito.